Welcome po muli sa ating channel, Tumdi, Jesus is Coming Very Soon. Ang content po natin ngayon ay tungkol sa The Battle of Armageddon. Noong nakaraan ay tinukoy ko sa inyo ang pag-rapture ng mga Kristiyano o mga believers sa ating Panginoong Hesus doon sa in the air na sabi ng Biblia o sa kaulapan. At minention ko rin na pagkatapos yung pag-rapture ng mga Kristiyano ay susunod ang paglitaw ni Antikristo dito sa mundo upang siya rin ay maghari dito sa mundo. At sinabi ko sa inyo na may mangyayaring events sa loob ng 7 years period. So, accordingly, as to what the Bible says, ay kung maialis yung mga Christian people dito sa mundo at imimit nila ang Panginoong Hesus doon sa kaulapan, ay may mangyayari na 7 years marriage of the Lamb or marriage between the Lord Jesus Christ and the church or the believers. So itong marriage na ito ay it is about a spiritual marriage, hindi physical marriage. It is about a union between the Lord Jesus Christ and the church or those believers on the Lord Jesus Christ. Because the word church simply means the called out ones. So yung mga believers sa ating Panginoong Hesukristo ay nasasabi silang the called out ones o yung ano sa Tagalog. So they are called out ones. At dito naman sa mundo ay magaganap yung pag-rule ni Antikristo sa 7 years period. So, pinaliwanag ko sa inyo kung ano ang mangyayari doon sa 7 years na pag-rule ni Antikristo. Ngayon, usapan natin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus dito sa mundo sapagkat kung matapos yung marriage doon sa kaulapan ay pupunta ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo at iyon upang i-establish niya ang kanyang pag-rule ng 1,000 years. So kung pupunta ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo ay may mangyayaring itong war. Ano bang Tagalog ng war? Itong gera na mangyayari. And this war is between the Lord Jesus Christ against the forces of Antichrist. So, accordingly, gusto ko pong basahin sa inyo tungkol sa proof na mangyayaring pagkakasal o marriage ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang church. At matatagpuan ito sa matatagpuan ito sa Revelation chapter 19. So, para hindi tayo matagalan, basahin ko na lang dito sa beginning from verse 6 to verse 9. Ito ay tinutukoy tungkol ng pag-marriage o
pag-union ng Panginoong Hesus at saka sa church. Sabi rito, basahin ko rito, sabi rito, "And I heard as it were the voice of a great multitude, as the sound of many waters, and as the sound of mighty thunderings, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigns. Let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Then he said to me, Right, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, These are the true words of God." So, ito ang verses na tumutukoy sa pagme-marriage ng ating Panginoong noong Jesus at sa kanyang church. O dito ay sabi dito, anong sabi dito? Wife and his wife. So, spiritually speaking, ang wife ng Panginoong Jesus ay ang mga Christian people. At ang husband ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ito po ay na-explain doon sa Ephesians chapter 5 tungkol sa relasyon ng Panginoong Jesus at sa kayong mga naniniwala sa Kanya. So, naikumpara ang relasyon ng Panginoong Jesus at sa mga Kristiyano sa relasyon ng mag-asawa. So, sabi doon, husband, love your wives as Christ has loved the church and gave his life for it. So, yon ang comparison. So, itong sinasabi nitong Revelation chapter 19 ay tungkol sa pag-marriage or reunion of the Lord Jesus Christ and the believers. Ngayon, punta tayo dito sa pagpunta ng Panginoong Jesus dito sa mundo pagkatapos itong marriage supper of the Lamb dito. So, here in verse 11, ay mababasa rin din natin dito ang pagbaba ng ating Panginoong Jesus at kasama niyan yung mga sabi rito, anong kasama niya dito? Sorry po. Kasama niya itong mga armies ng heaven. And the armies, he will come here on earth together with the armies of heaven. At kung pupunta ang Panginoong Jesus dito, ano ba ang mangyayari? So, dito, mabasa rin natin dito na ang gagawin nitong Antikristo, kung basahin natin sa chapter 16 verse dito sa chapter 16 verse 14 to 16 ay dito, sabi dito, mayroong tatlong personality dito sa mundo na magtatrabaho at before the coming of the Lord Jesus Christ here on earth. Ano ang gagawin nitong tatlong personalidad na ito? Itong tatlong personalidad na ito ay walang iba kundi si Satanas, si Antikristo at itong false prophet. Ano ang gagawin nitong tatlong personality na ito?
So, before the coming of the Lord Jesus here on earth, what these three personalities will do ay pupunta sila sa lahat sa sulok ng mundo upang hikayatin yung mga ari, mga leaders at mga tao na maggagather sila upang makibaka sila sa Panginoong Jesus. So yun ang gagawin nitong tatlong personality na ito. Igagather lahat yung mga hari at mga leaders dito sa mundo at sila ay imimit nila ang magmimit sila together and they will go against the Lord Jesus Christ. They will fight against the Lord Jesus Christ and His forces. So yun ang gagawin ng tatlong personalidad na ito. Ngayon, sabi dito, kung pupunta ang pating Panginoong Jesus dito ay a sharp sword will come out of His mouth. Ang dito, sabi natin dito, symbolic word na sharp sword, yung sword ay it will come out from the mouth of the Lord Jesus Christ and He will destroy all these forces of Satan, Antichrist, and this false prophet. At ano ang gagawin ng ating Panginoong Jesus? So, basahin natin dito sa chapter 19 kung ano ang magagawa sa prophet na ito. Sabi dito, so basahin natin dito sa verse 19, sabi dito, and I saw the beasts, the kings of the earth, and their armies gathered together to make war against him who sat on the horse and against his armies. Then the beast was captured. Itong beast na ito ay si Antikristo. And with him the false prophet, itong palsong propeta, who worked signs in his presence, by which he deceived those who received the mark of the beast and those who worship his image. So itong false prophet na ito ay maraming tungkulin dito sa 7 years tribulation period. Sabi ko nga sa inyo ay parang siya ang prime minister ni Antikristo na mag-i-implement kung ano ang kagustuhan ni Antikristo na mangyayari. So yun ang sinasabi natin ditong the Battle of Armageddon. Itong Armageddon na ito ay there will be a meeting between the force of the Lord Jesus Christ and between the forces of the devil, Antichrist, and this false prophet. But then it says here, they will be captured. At anong magawa sa kanila? So, sabi dito, ang magawa sa dalawang personalidad na ito, sabi dito, these two were cast alive into the lake of fire burning with brimstone. At sa 21, sabi dito, and the rest were killed with a sword which proceedeth from the mouth of him who sat on the horse, and all the birds were filled with their teats. So, lahat ng mga pumalsa sa Panginoong Jesus ay mamamatay sila. At sino lang ang hindi mamatay?
itong si Antikristo at itong si ang false prophet sapagkat sila ay mahuli at maipunta sila doon sa sabi dito lake of fire. So yun ang mangyayari kay Antikristo at kay ditong false prophet. Ngayon, sa chapter 20, makita din natin dito kung ano ang mangyayari kay Satanas. So dito sa chapter 20, verse 1 to 2, basahin natin kung ano ang sabi dito. Sabi dito, "Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold of the dragon, that serpent of old, which is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years into the bottomless pit." So, yun din ang mangyayari kay Satanas na ito. So, ito ang pinaka-worst na kaaway ng Panginoong Diyos, itong si Satanas. At sabi ko nga sa inyo, si Satanas ay hindi makita kasi siya ay isang espiritu. So, walang physical body. Pero may personalidad siya. So, itong si Satanas ay mahuli. At he will be chained and he will be thrown into the bottomless pit for a period of 1,000 years. So, I will end here and then next I will discuss to you the happenings during the 1,000 years. So, thank you very much, brothers and sisters. Please, may I request that you may do your best to subscribe to this channel. Please, especially to those my acquaintances, may you have mercy on me. Please subscribe to this channel. If you don't know how to subscribe, magpaturo kayo sa mga anak nyo o yung mga kapatid na alam niyang kung paano ang mag-subscribe, sapagkat kung minsan ay yung mga matatanda kagaya ko ay hindi alam ang ginagawa tungkol sa pag-subscribe. So, I urge you to please magpaturo kayo doon sa alam kung paano mag-subscribe para subscribe nyo itong channel natin na ito upang qualified tayo na maging content creator dito sa hinihingi ng YouTube, mga kapatid. So, maraming salamat. Alam niyo mga kapatid, ay sa aking part ay wala akong hangarin kundi ituro ang salita ng Diyos sa buong katotohanan at buong sinseridad. So ito ang passion ko mga kapatid. My passion is to share, to teach the Word of God with all sincerity and truthfulness. So please, brothers and sisters, may you do whatever you can to subscribe to this channel. So thank you very much, and I'll be praying for you always. God bless you.